Good day mga tol. So ngayong araw ay babiyahe ulit tayo. Babiyahe tayo dito sa Dingalan. Dito naman yung destination natin ngayon. So dito pa lang ako sa may junction. So kakaalis ko lang kasi. So ang oras ngayon ay 6:40 ng gabi. First time kong babiyahe ng gabi. Hindi ko pa sure kung ano, kasi medyo 7 hours yung biyahe. 7 to 7.5 hours yung biyahe natin papuntang Dingalan sa Carreño Beach sa may Dingalan, Aurora. Nandito pa lang tayo sa junction. Hindi ko alam kung ilang oras ang biyahe natin aabutin. Pero hindi naman tayo nagmamadali. So ang goal lang natin ay magbiyahe ng gabi. May experience nating magbiyahe ng gabi. At the same time, kung saan tayo abutin ng antok, ng pagod, doon na lang tayo magpapahinga. Dito tayo dadaan sa may Ateneo. Doon tayo dadaan sa Ateneo. Babagtasin ulit natin yung sa Valenzuela. Tapos lulusot tayo sa Bulacan. Let's go! Mababang biyahe ito, nasa walang 7 hours yung biyahe na to. So kumain muna ako, kaya na-late na ako kasi kumain muna ako. Kasi para masabay ko yung anak ko. Parang practice ko na to sa sa paglabas ng Sana safe naman. Medyo madilim kasi yung camera ko kaya lagyan ko ng ilaw. Kaya so biyahe lang tayo. Tapos siguro mamaya na ako mag-video pagka medyo nasa na. Wala namang kakaiba dito sa Right. Let's go. Uwi pa lang sila. 3 lane pala dito sa Marikina. Marikina kasi ako pumasok 3 lane dito. Kinakain ng yung isang lane. Yun. So 3 lane sila pauwi. So dito ako dumaan kasi medyo bawal dun sa Marcos Highway. Hindi ko pa sure hindi ko pa nadadaanan Pag tinoyo ako, dadaan na ako dun. Hindi ko lang alam kung huli ako. Sa 3 lane dito, 1, 2, 3. Yung palabas, papuntang Cubao, ang ganitong oras, 1 lane lang. Mga tao, magpapahinga pa lang tayo, biyahe. Bless tayo kasi may oras tayo para makapag-travel. Bless tayo kasi meron tayong lakas. Meron tayong lakas. Meron tayong oras para makapag-travel. Kahit konti lang, meron ng konti. Hindi na sobrang dami. Meron lang konting panahon para makapag-relax, makapag-travel. Dito yung tricycle Dito ako sa Ateneo may pila pala rito. Ayun UP Town Center. Ayun yung tricycle. So for sure, along dito pwede tricycle. Dito sa Ateneo. Kung dadaan man ako dito, walang huli. Kaya dito sa may sa may congressional. Dito rin congressional to Okay naman, may mga tricycle. Congressional tayo. Hindi sure kung pwede tricycle dito. Ito yung Mindanao Avenue. May mga tricycle Ayun, may mga tricycle dito banda. So itong Mindanao Avenue. So kung tuktok yung gamit nyo, okay dito naman. Actually gabi ngayon kasi. Pero madaling araw naman kami pag nagno-norte. Tandansora. Dito banda sa Tandansora natin kung may tricycle. Yun, meron naman ako nakikita tricycle. Siguro yung dumaan kami, wala na kasi nga medyo madaling araw na yun Kaya medyo langanin. So bye-bye pa natin. Dito ako minsan kinakabahan. Medyo pag lumalaki ang kalsada, medyo bawal na yun tricycle. May nakita ako
siyang tricycle. Pero isa lang. Ay, may tricycle naman. Pero isa lang nakita ko. Bahala na si Batman. Pero swilo ko, wala namang ano dito eh, camera. Camera lang ang iniwasan ko dito. Kasi yung mga rider, sabog-sabog pa rin. Kalat-kalat pa rin yung mga rider eh. Di ba? Kapag ka sa Commonwealth, straight lang sila. Parang ako lang tricycle dito. Okay lang. Dito pumasok ako dito, NLEX pala eh. Ito service road. Ito na tayo service road. Ayan. Okay tayo. Start naman ang ating biyahe. So biyahe natin yan. Start naman. Yung nakaraan, galing tayo sa may daan dun eh, sa may ano, Angat River yun. Daan dun sa ano, Angat River. Pagkatawid, kakaliwa. Ano na yun, lusot na Bulacan. Pero dito ko na lang inano kasi medyo hindi ako convinced na magbiyahe ng ganun ganun gabi. At least dito kahit pa paano maraming ano. So gising na gising pa yung mga tao. Kasi ang oras ay alas 8 pa lang. Maraming pang gising na tao. Mamaya maya. Ayan. Biyahe muna tayo. Bye-bye natin tong gilid ng ano hanggang makatagos tayo sa Bulacan. Actually, kaya sinishare ko sa inyo yung biyahe ko kasi sa mga katulad ko na tuk-tuk din na gusto rin magbiyahe, at least kahit
tayo dito. Ay, okay. Ito pala yung nililiguan sa natin. Okay. Dito kami, dumiretso kami dun eh, sa ano. Ay, Eskinita. Tayo doon. Hindi ko na alam to. Wala na sa ano ko, memorya ko ang lugar na to. Kasi hindi pa ako nakakadaan dito. Ngayon pa lang. So risky pa lang magbiyahe ng lugar. Pagas muna tayo. Walang gas. Hindi gumagana. Good day mga tol. So ngayong araw nandito na ako sa, ngayong oras pala ay nandito na ako sa Balagtas, Bulacan. So nag-CR lang ako at saka nagpagasolina. Tsaka yun tayo ng gamot. Gagamot pa ako eh. Sarap. So nagpagas lang ako. Ito sana pwede na ako matulog eh. Kaya lang malayo pa ako eh. Hindi ako pwede dito. So ang plano natin, hindi tayo pwedeng makapasok doon ng madaling araw at saka risky. Kasi yung biyahe natin, hindi naman lahat is may kabahayan, ganyan. So ang gagawin natin, mag-stop over na lang tayo sa 7-Eleven, McDo na 24 hours o gasolinahan. Pero mas maganda 7-Eleven kasi para may pagkain, doon na tayo kakain. So biglaan yung ride natin kasi dapat last week pa ako lalabas. Kaya lang nagkasakit nga ako, hindi nga ako tsaka nagagamot pa ako. So ngayon medyo para siyang hyper acidity sa kape, kaya tagal ko lang hindi nagkakape. Tablado muna. So dito na ako sa Balagtas, Bulacan. Medyo lubak-lubak na yung daan. Tapos parang uulan. Sana wag naman malakas kasi doon umulan na siguro. So diretso pa tayo sa biyahe. So ang gagawin natin, dire-diretso muna tayo hanggang makakita tayo ng area. At saka gusto ko kasing mga lahati yung biyahe ko eh. So meron pa ako 3 oras sa bibiyahihin eh. So ang gagawin natin, diretso pa tayo para mabawasan pa yung kilometer natin sa biyahe. Let's go. Right. So andito na tayo sa Plaridel Bypass Road. Yung kung makadaan dito, Plaridel Bypass Road. So highway siya. Medyo mahaba. Mahaba-habang Plaridel Bypass. Biyahe muna tayo. First time natin dito, Tinggalan, Aurora, Carini Beach. So first time natin dito. Enjoyin lang natin yung biyahe natin. Ayos. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ganda rin ang kalsada nila eh. Mahaba pala to. Wala, ba't may aso dito? Ba't dito ka umiihi? Bilis ng kalsada. Uy, ba yan?
pa naman ang mga sasakyan doon pa sa gitna. Ang bait. Haba pala nito. Ilang kilometer kaya itong bypass na? Mga bypass parang expressway din. Parang kanina pa ako nagbabiyahe ng ganito ah. Haba pala nito. Haba itong Plaridel bypass. Nasa 60 km per hour takbuhan to. Yan, dapat may ilaw. Hindi mo makikita pagka nakahay yung dilim. Ilaw dito. Kailangan nakahay ka na rin eh. Pwedeng mag drag race dito eh. Kanina ang daming motor. Sobrang haba pa na nito. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa eh. Ang dilim. Sa ating ilaw dilim. Pagka nakahay siya, ang problema hindi siya makita. Dahil nakahay. Buti may ilaw dito sa gitna eh. Kung walang ilaw dito, dilim oh. Dapat may ilaw dito eh. Dami kong request. Ngayon lang ako nakadaan dito. Daming request ko. First time ko makadaan dito eh. Plaridel bypass. Gabi pa. Galing. Oh, motor oh. Sa likod ko. Motor lang. Ayun oh. NMAX. Walang dyang haba pala itong bypass na to. Ang bilis. Pasok tayo sa kabilang lane. Hindi ko alam kung ginagawa yung kalsada eh. Pero kung wala akong rito. Uy, laki ng very challenging ang bypass na to. Yo, ang ilaw. Itong bypass. Ang problema, silawan pa. Nakahay yung sa kabila. Dilim, buti ka mo, may ilaw no. Doon sa kabila, yung dinaanan natin, wala. May ilaw na. Makakarating din naman tayo eh, kahit hindi tayo magpabilis eh. Kabanatuan. San Rafael yung kanan. Kabanatuan tayo. Diliman, Daambakan. Problem dito yung iba ang bilis eh. Biyahe muna tayo, focus muna tayo sa biyahe. Mahaba pa. Ay, ito paliko na yata. Parang paliko na.
Okay ba? Ito na yung hangganan ng bypass. Alright! Kalagpas tayo. Parang highway dito ah. Pahinga muna tayo sandali. Uy, meron dito ng ano 7-Eleven. Ay ano, Shell. Pahinga muna tayo sandali. Saan pa ba tayo? Hindi ko alam kung ano to eh. May Shell Select. Kaya hindi ko alam kung may pagkain dito. Siyan muna tayo. Dami natin. Sarado na lang natin. Pahinga na tayo sandali. Yung oras ay alas 10 na. Grabe yung dinaanan natin sa bypass na. Parang expressway. Parang dinaanan namin sa Olongapo. Pero ang masaklap nun, umuulan. Ito okay naman, safe naman tayo. Medyo challenging pala ritong dumaan. Pagka bypass. Actually, may idea naman sa mga bypass na ganyan. Kaya lang, hindi ko lang in-expect na madilim. Sobrang dilim. Tapos kakasilawan pa. Eh, gusto natin ng ano eh, challenge sa buhay. Kasi hindi naman ako nasisiya. So survey ako kung pwede na dito sa area na to ako mag ano or babiyahe pa ako. So medyo kasabay ko kasi dyan mga truck. Okay naman dito. Ang problema ko nga lang dito, hindi ko makakatulog ng maayos. Ito yung tuktok natin. Para siyang highway rin kasi to, yung dadaanan. Ito yung tuktok natin. Dito may CR naman. Pwede naman tayo ditong magpahinga. Isip ko. Isip. Medyo maaga pa kasi, alas 10 pa lang eh. Meron pa akong 3 oras na mabiyahin eh. Buwas ako sana 1 oras eh. Tanong tayo doon sa mga lokal dito. Kung sombrero nga tayo, baka magkasakit tayo. Pagalitan na naman tayo sa bahay. Jacket na rin tayo. Atin kung susi. Atin kung marami bang ilaw dito mga kabanatuan. Tanong natin kung hindi naman kung may ilaw naman, pormahan natin ngayong araw. Ay, hindi naman sobrang highway. Sakto lang. Para meron pa mga kainan sa anin, dadaanan natin. Isipan ko pa rin eh. Okay, kasi hindi tayo nakakapagpahinga. Kaya hindi pa ako inaantok. Ako inaantok. Nabawas ako ng biyahe. Sa diretso muna tayo. Maliwanag naman yung ating dadaanan. Okay, let's go. So diretso tayo sa biyahe. Kasi
mababawasan yung kilometer ng bibiyahin pa. Ito malapit lang naman kasi nasa ano lang naman yun. 2 hours, ay 3 hours. Kaya lang kasi kapag nandito ka sa probinsya, ang 3 hours mo, sobrang laking kilometer na yun. Hindi katulad sa Metro Manila. Sa sobrang traffic niya, yung 3 hours mo, crossing lang, panay. Right? Isa na. So nag-jacket na ako para hindi ako lamigin. Uy! Hindi mas pala super highway, hindi katulad ng ano, bypass. Takto lang. Dahil gasolinahan. Yan, mga gasolinahan. May kayo ng pa-KFC, kaya lang sarado na. Mga nakarondang polis yan. Uy! Dalim. Thank you lang nakalagay eh. San Ildefonso. San Ildefonso. Okay. Dito mo oy. Lalim. Wasak-wasak yung daan. Hindi dito ah. Ildefonso Commercial. Truck. Traffic dito oh. Parang ang haba na nito ah. Grabe. Hindi na umulan. Kasi kung umulan, madulas yung kalsada. Dito sa lugar na to, hindi sa Ildefonso, hindi umulan. Malayo pa na. Tatlong oras pa rin biyahe ko eh. Pag napagod tayo, tsaka tayo ano, plano ko kasi sa Cabanatuan na ako magpahinga. Hanap ako doon ng mga 24 hours na kainan. Tapos dito ako matutulog sa tuktok. Tapos magpapaumaga na ako. Sana naman hindi traffic pag-uwi ko. Haba oh. Grabe yung truck. Puro truck naman. Grabe naman. Saan pa galing tong mga to? Tayo sa bayan ng San Miguel. Taga dito yung nanay ko eh. San Miguel na. So, iisip ko dadaanan lang ako na Lola Neng. Dadaanan lang ako na mami kapag ano. Sino nakatira? Pag uwi ko na lang. Adjust ako ng oras. Uuwi na. Daan lang ako dadaan. Tanong ko muna kay nanay kung ano yung exact address na. Tagal ko na hindi nakakapunta dito. Diretso na tayo ang Cabanatuan. Kasi tunog na rin naman yun. Ang dami kong gamit dito. Kung dadaan pa ako doon, ibababa ko pa lahat to. Para na silang ano doon, space ng paradahan. Bata pa ako eh, nakapunta ako. Bata. Hindi naman batang bata, siguro ano. Wala pa akong asawa. Binata. Lamig. Lamig ng biyahe. Alright. Ang oras pala ay 10:30 na. Alas 10:30 na. Hindi naman ako inaantok. Mga siguro alas 12. Doon ako tatamaan ng antok. Biyahe pa tayo ng ano, ilang oras. Machichat. Grabe yung chicharon dito. 24 hours yata yung chicharon dito.
kami banda sa Lakot. Sa may San Miguel, Bulacan. Sa Lakot. Kaya lang, hanapin ko pa. Natanda yung lugar na. Kasi dito yung lola ko eh. May lupa rin yung nanay ko dito eh. Lupa pala. Dito nakatira yung tita ko eh. Sa Lakot. Baka i-chat ko na lang yung tita ko para pagkadaan ko. Sa Lakot na tayo, sa Lakot. San Miguel sa Lakot. Tinatawa na ako ng antok. Tama na tayo ng antok. So ang oras 10:51. Nueva Ecija. Picture muna tayo dito. So andito tayo sa Nueva Ecija, sa Arco. Nagpicture lang tayo tapos basta rin tayo. Medyo naantok na ako eh. So iniisip ko, hanap na ako ng 7-Eleven na malapit eh. Try muna natin yung malapit. Liwanag dito. Oras 11:17. Gutom na ako. Ganda ng kalsada dito. Ganda ng kalsada. Tapos ganda, may ilaw. Hindi mahirap bumiyahe ng gabi pag ganyan. Magpapaumaga. Jollibee, tapos sa likod may nag-iinom. Parang mga bar. Wala lang. Ganda pa yung akin na tinigilan ko eh. Tahimik lang. Wow! Gapan! Gapan City. Parang Olongapo.
Alright. Ayan nakalagay. San Leonardo. San Leonardo. Wah, ang dilim na. Liliko na raw tayo dito. Aha, medyo bundok na. Yun lang. Wala tayong anuhan dito. Lapit lang naman yun. Gabi na. Wow, ang dilim. Sobrang dilim dito sa dinadaanan natin. Parang walang katao-tao tapos ang dilim-dilim ng paligid. Siyempre iniisip din natin yung safety natin eh. Pero wala tayong choice kasing dadaanan eh. Ito lang eh. Dito nagtitingin ako ng 7-Eleven o kaya ano, fast food para doon na lang ako mag-i-stay. Pero wala eh, puro gasolinahan. Kaya dumiretso pa tayo, baka meron pa tayo makitang kainan sa dadaanan natin. Grabe yung kalsada. Kaya nagahay yung mga tao. Hi. Uy. Dilim. Lakas yung ilaw natin, ano? Lakas din.
Ang oras 11:57. Saan ba tayo? Emilio Vergara Highway. Andito tayo sa bayan ng Nueva Ecija pa rin tayo. Nantok na ako. Kakape muna tayo ng konti. Tapos tsaka tayo mag-ano. Tsaka tayo magpapahinga. Pwede na tayo dito magpahinga. Higalan tayo sandali. Para mukha naman safe kasi maraming tao eh. Pasok tayo sa doktor. So, tayo magkape muna dito para magising-gising na konti. Tapos magdarianda tayo ng burger. Buti meron ditong 24 hours na McDo. May naman tao. Bawal sa aking kape. Magkakape na ako, antok na ako. So, umalis tayo 6:30. So, alas 12 na. So, nagbiyahe na tayo ng 5.5 hours. Tayo nagbiyahe. So, 5 na. Meron lang akong 2 oras para marating yung area. Kape tayo. Tagal ko nang hindi nagkakape. Huwag niyo sasabihin sa asawa ko. Nagkape ako. Bakit siya yung binubuksak mo? Bawal pa ako magkape. Yung gamot kong ininom 3,000 eh. Nantok lang kasi ako eh. Ang biyahe pa natin ay 2 oras at pahinga. So, ito na yung magiging tulugan natin yung gabi. Lahat muna tayo. Tsaka tayo dun yung tayo. Ano ba yan? Lagi na lang lalaglag itong asukal na ito. Lalaglag na. Paborito yan ng anak ko. Ngayon hindi ko siya binibili. Hindi maganda sa katawan to. Maganda. Luto lang kayo sa sarili niyo.
Testing natin yung bago natin power source. Power bank. Try nyo. 70,000. Testing natin. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. So dito tayo matutulog ngayon. Dito sa tuktok. So ang gagawin natin, bukas na tayo pabiyahe ng umaga. Ay madaling araw. Papahinga muna tayo. So ito yung magiging pahinga natin ngayong gabi. Dito tayo sa McDo. So ang gagawin natin is dito na tayo magpapahinga. Medyo maluwang dun sa kabila. Dito. Alright. Kompleto tayong gamit. Kahit abutan tayo sa kalsada or ano, kaya tayo magamit. Medyo mainit dito. Gamit tayo electric fan. Expose sa harap. Open kasi yung ano natin. Pero okay lang. Pahinga lang tayo. Maya tulog na tayo. Dito lang tayo matutulog. Kasi ayoko nang ano to. Para pagkagising natin, sipat na tayo. Siguro makakatulog tayo na mga 3 oras. Try muna natin yung guard, baka makita tayo. Ayun yung guard, baka lumapit eh, kasi may ilaw. Ayun o, nakita niyo yung guard. May bantay pa tayo dito. Alright, pahinga muna tayo. Okay, pahinga muna tayo. Hindi na sobrang init. Saktukan lang. Pahinga na tayo dito. Siguro, buhay ko na lang muna yung COVID. Alright. So, kailangan kong takpan to para hindi ako makita ng guide. So, ito yung ito na lang ako mahiga. Tutupin ko sa arat eh. Ayan, tinatamad na ako mag-ayos. Ang oras ay 12:54. Wala na yung guard. Wala na yung guard. So,
Dito yung mga gamit ko sa likod. So, tinapang ko yan. Ito lang bukas. Wala pa akong pantakip eh. Kasi ito, sarado rin. So, ganito siya pagka madilim. Ayan. Ayan, makikita. Tulad sa harap. Ito hindi ko na, ano, para makikita ko yung labas. So, pahinga na tayo para makabawi tayo ng tulog. Mukha naman safe yung area natin kasi meron nagbabantay sa atin. Ayun, may security guard tayo dun sa tapat ng tuktok natin, kaya makakapahinga tayo. Alright, may mga tambay pang crew. Kahit matulog tayo dito, okay lang. Alright, so pahinga na tayo para bukas ng mamayang alas 4, alas 5 pwede